Bakit kaya ganun? Minsan makakagawa ka na lang ng kasalanan na alam mong hindi na may tatama pa. Pero patuloy mo pa rin itong ginagawa. Phase 1. Confused. Ito yung mga yugtong bumabalik sa isipan mo, ang mga alaalang hindi mo na dapat ginawa. Pagmulat ng iyong mga mata, makakaramdam ka ng sakit. Kukunin mo ang telepono at aalalahanin mo ang lahat kung bakit nasira ang lahat. Babasahin mo lahat ng conversation ng dalawa at titingin ka sa gallery ng cellphone mo para magbalik tanaw sa mga pangyayari. Phase 2. Reminiscence. Naaalala ko pa yung mga oras na tayong dalawa lang ang magkasama. Animoy candy na sobrang tamis ang pagmamahalan. Hindi ko akalain sa pagkakataong yon na kung saan may minamahal na akong iba, ay may isa pang pumasok sa isipan ko. Tara, pre, na tayo movie. Ay, oo. Pwede, tara. Pwede ba to? Ganood lang kayo. Sige. PlayStation ba? Diretso na kami sa taas. Diretso na ako sa taas. Drama naman yan. Ito lang yung palabas mo. Sino yan? Paulo So, Santos na. papawala na nga pala ako sa'yo. Sino yan? Tix ba yan? Ka-text ko lang eh. Sino? Ganyan. Yung ingay niyo. Okay, no. Ay! Bantay Ganyan na na. ako. Kaya to, text na yan sa kanto ng gusto. Sunduin ko muna. Yes, okay na mo. Hindi mo Babalik ba ako eh. to. Ay, babalik. Uy, kanina ka ba dyan? Oo, kanina pa ako dito eh. Sensya ko na yung mga tropa ko kasing gugulo eh. Tara. Kanino ba yan? Ay, bahay ng tropa ko. Ayun yung pagpapanood natin. Ah, Tara. Pasok ka, papakilala kita. Tara, pasok ka. nakakaya naman. Kung may iya, mga tropa ko naman yun. To! Oh, Ito nga pala si Lenny yung katis ko kanina sinasabi ko sa'yo. siya ba yun? Oo nga pala si Toto. Phase 3. Betray your beloved. Nagdaan ng mga araw at naging kaibigan ko ang babaeng minsan ko lang nakita sa buhay ko. Habang tumatagal ay parang lumalalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Sa isang relasyon, hindi mo talaga maiiwasan ng mga tukso na sa huli ay pagsisisihan mo ng sobra-sobra. Ba? Bakit mo? Natutuwa tayo niya. Oo nga no. Tara, punta natin. Ito. Friend, dito ka lang pala. Yaya ka na. Ay, sa may galing, pre. Dito sa festi lang. Sa pesta, pre. Dito, pre. Phase 4. Distrust. Tumatagal ang pagsisinungaling ay lalong lumalaki ang mga problema. Nagsisimula na siyang magduda sa mga ikinikilos ko. Pero sa kabilang banda, ako itong patuloy na gumagawa ng kasalanan at sinasaktan ng mga tao sa paligid ko. Hello? Kanina pa ako dito, hindi ka man lang nagre-reply. Sorry, Lenny. Dalian mo nga. Hintayin kita. Okay, sige. On the way na ako. Bye. Phase 5. Avoidance. Lumalamig ang pagsasama naming dalawa na para bang tubig na inilagay sa freezer na unti-unting binabalot ng yelo. Sa tuwing kasama ko siya,
ay halos hindi na kami magkausap dahil sa panloloko kong ginagawa. Phase 6. Confrontation. Habang kasama ko ang babae na ngayon nagpapasaya sa akin, ay sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli niya ako sa aking sinungalingan. Pilit kong ipinapaliwanag ang lahat, ngunit huli na. Hindi ko lubos maisip kung bakit ko magawa ang mga bagay na ito sa kanya. Oh, mahal, sino yung kasama mo? To, sino yan? Sorry, Lenny, hindi ko agad nasabi sa'yo. Sino nga yan? Sagutin mo ako, sino yan? Sino ba yung kasama mo? Ako lang naman yung girlfriend niya. Ikaw ang girlfriend niya? Oo, ako ang girlfriend niya, di ba? Ang kapal ng mukha mo! Ang tagal mo na pala kaming niloloko. Manloloko ka? Manloloko ka? Sorry, Pati ako, niloko mo? Kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Edna. Phase 7. Ponder. Nakahiga ako sa kama at paulit-ulit na tanong sa aking isipan ang salitang bakit. Hindi ko naisip ang mga posibilidad na mangyayari at nagpadala ako sa aking kagustuhan na siyang nagdala sa akin ng kabiguan sa buhay ko. Makalipas ang ilang buwan, namimiss ko ang mga bagay na dati kong ginagawa kasama siya. Yung mga sandaling tinuturuan ko siyang magbike. Nabuo kasi ako, pre. Ganun. Mukhang malungkot ka ngayon to ah. Oo nga, parang problema kasi. Ano problema mo? Malaki ba? Siyempre kami. Sino? Mahirap yun. Sino? Sino? Dalawa? Si Lenny? Si Lenny? Hindi mo ako binigyan to ha? Ang kaibigan ko? Hindi ko naman sa'yo. Ano mo kasi Drew eh. Pinakilala mo pa sa akin. Dapat nga ako magtampo sa iyo eh. Kaibigan ko yun, niloko mo pa. Pero hindi ko na para isipin niya. Magtatropa naman tayo dito eh. Sino pipiliin mo? Sino pipiliin mo ngayon? Kung sino babalikan ako sa'yo, pre. Kung ako sa'yo, si Lenny na lang. Kung si Edna na piliin mo. Si Lenny, Brad. Hoy, ano ba kayo? Wala! Ganito na lang. Bakit si Lenny? mga tanga ha? Ganito, bakit si Lenny dapat piliin niya? Di bakit? Kasi mas makakabuti sa kanya si Lenny. Bakit? Bakit? Hindi ko maganda niya. Bakit siya yung napipili? Kung hindi Oo, si si Lenny, Toto ganito na na lang lang. desisyonin niyo. Kung si Edna yung pipiliin mo. Kasi kung ako sa'yo, malay mo, may iba palang Taste. dinaramdaman si Eh, Edna. Nabalitaan mo ba yung kay Edna ngayon? Ayun. Nakausap ko kasi yung Pre, kapatid niya eh. Ay, may sakit kasi si Edna eh. Sakit? Oo. Bali ang nangyari na, siguro nung araw na ano, lalo ata lumawala yung ano, sakit. Anong sakit? Bali ano yun? Sakit ng puson. Hindi naman. Okay naman, pero tropa natin eh. So, ang mangyayari niyan, eto, si Edna kasi nagkaroon ng sakit. Palala, hindi, nakalimutan ko ang tawag, ang haba kasi. Sakit? Oo. Mahirap yun. Pinahirapan mo po yung tao, imbis na ano. Gagawin na natin. Mag-inuman na lang tayo. Kailan? Oo, Brad. Bili nga kay Pilays. Ambag. So, saan pupunta? Yan lang, pre. Phase 8. Regret. Nalaman ko na may sakit siya at bilang na ang mga oras niya. Kasalanan ko ang lahat. Bumilis ang pagkalat ng sakit dahil sa dinanas niya matinding depresyon at ako ang sanhi nito. Agad kong pinuntahan siya nang walang pakundangan kung ano man ang sasabihin ng magulang niya. Nasilayan ko siyang walang malay at tila nag-aantay na lang ng kanyang oras. Sa harapan niya, ako'y lumuhod at habang tumutulo ang aking luha, sabay yumuko at humingi ng tawad na paulit-ulit hanggang sa marinig ko ang kanyang malumanay na boses habang may mga luhang lumalabas sa kanyang mata. Hinawakan ko ang kamay niya at tiningnan siya ng diretsyo. Mainit-init pa ang luhang tumitilid sa aking mga kamay habang siya ay umiiyak. Lubos kong pinagsisisihan ng mga nangyari at sa mga oras na yon, nabanggit ko ang mga katagang. Kung pagbibigyan ako ng isang hiling, gusto ko maibalik ang oras para maitama ko ang lahat ng maling bagay na aking nagawa sa buhay ko at sa iyo. Phase 9. Morn. Sa araw din yon, binawian siya ng buhay.
Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Hindi ako makapagsalita ni isang letra. Walang nakapagsabi sa akin na madali lang ang lahat. At ganito pala kasakit ang iwan ka ng mahal mo, na sinaktan mo. Ang masasabi ko lang, sana makasama kitang muli. Phase 10. Accept the truth. Ito na ang pinakamahirap at napakasakit na nangyari sa buhay ko. Natanggapin na wala na siya. Ay, Fred, bakit naman namatay si Edna? Ito nga niya, pre, nandun pa ako namatay sa Ed. Sabi mo, Wala sa akin. Sorry sa'yo, Tol. Condolence. Yung mga ganitong bagay na namatay yung minamahal mo sa sarili mo pa kamay. Siguro naman to, may natutunan ka na sa nangyari. Oo, pre. Tanggapin mo na lang. Inamin ko din, ako may kasalanan. Pero hindi tama yung ginagawa mo, Tol. Yung binabaon mo yung sarili mo sa nakaraan, hindi talaga tama yan. Dapat kasi talagang yung kasalukuyan ang tinitingnan mo ngayon eh. Dapat nagbabagong buhay ka na. Kasi ako magiging Alam masaya. ko, Nangyari siguro, mahal mo si Edna. magbabago na. Ang hirap din talaga, pre, parang hindi ako makatulog. Kasi ganda na lang. Magbagong buhay ka na. Oo. Yun na, tama na ito. Sa pagkakataong iyon, nalaman ko, may tunay pala akong mga kaibigan. Natauhan ako sa mga pinagsasabi nila. Tama sila na ako ang may mali, pero mali pa rin na ibaon ko ang sarili ko sa nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi ako dapat nabubuhay sa nakaraan. Ang dapat ay tumingin ako sa kasalukuyan kung saan magsisimula ako ng bagong buhay.